Good day everyone, this is Ed Fortuque from Honda Cars Cainta. Today, check natin yung mga features and difference from V variant ng BRV and VX. First, check natin yung dimension. So, lahat ng BRV magkakapareho lang ng dimensions. So, sa length ng BRV, 4,490mm. Then, yung width niya is 1,780. Then yung height niya is 1,685. Then wheelbase po is 2,700mm. Yun yung difference ng front wheels natin and the rear wheels natin. So dun makikita kung malaki ang wheelbase, mas maluwag yung cabin space ng kotse. Ground clearance is 207mm. So comparing to CRV, kung sa CRV na bagong generation natin is 208mm. So 1mm lang yung difference niya. Then sa fuel tank capacity is 42 liters yung Honda BRV natin, lahat ng variants. So dito naman tayo sa engine and transmission ng Honda BRV. Sa lahat ng BRV natin, yung engine is 1.5 liter double overhead cam with iVTEC inline 4-cylinder 16 valve. Yung power niya is 121 horsepower at 6,600 RPM. Tapos sa transmission is meron tayong manual variant and meron tayong automatic, which is yung continuously variable transmission or yung CVT. Then ang difference niya, una sa BRV, V and VX, yung VX po is naka paddle shifter while yung V variant is walang paddle shifter. And then next is lahat po ng Honda BRV natin, all CVT transmission has remote engine start. So dito naman tayo sa price po ng Honda BRV V variant. For the V variant po, ang price po ng V variant is 1,295,000 sa mga ordinary color po or yung mga standard color po natin. While itong kulay na itong nandito sa video is yung Opal Premium po, which may additional po na 20,000, which is itong mismong V variant po na ito is 1,315,000. While yung VX po natin na CVT is 1,390,000 po. So yun yung difference niya sa presyo. For the V variant, check po natin yung front design po natin. So dito sa glass, ang una po natin mapapansin, difference from the VX. Pag V variant po, wala pa po siyang Honda Sensing. Then, dito sa grills niya, chrome grills, yun po. Second po na difference from VX is, yung grills po natin is matte finish for the V variant. Tapos yung VX po is piano black po. Or high gloss black. Then sa headlights po is LED with DRL combination po dahil yung signal light pa po natin is naka-bulb. Then yung fog lights is LED. Tapos ito pong mga sa bumper natin, yung front skid bumper natin naka-silver po. Yun po naman ang difference niya from S variant. Then sa mga gilid po, yung mga side skid po na yan, wala pong silver sa mga S variant. Then, sa mugs naman po, yung mugs po natin is 17 inches, two-tone po siya, high gloss black and yung nakaali po. 5 stud po siya dahil ang Honda BRV po is subcompact po na SUV. Front brake po natin is solid disc brake. Then yung sa likod po natin is drum brake. Then, isa pa po niyang difference, if ever sa S naman po ang tinitingnan po natin, ito po sa handles po natin, ito naka-chrome yung V and VX natin, while yung S variant is naka body color, and sa V and VX po natin naka smart entry siya. Then dito naman po sa side mirror, naka-integrated side turn lamp po siya with power fold po. Then ito yung roof rail niya, silver, naka shark fin antenna. Then sa likod naman po is naka LED combination. Tapos meron po tayong 4-eye sensor. Tapos yung rear bumpers
skid po natin na silver. For the V variant po natin and VX variant, naka smart entry na po siya. And ang kinagandahan po ng BRV, ng all CVT transmission po or variant, lahat po yung may remote start engine. So paano po natin i-start to? Using the remote. Press nyo na po yung lock and then i-hold nyo po to. So yan, naka-start na po yung Honda BRV. So saan po ginagamit yon? Kasi pag nag-remote start engine po tayo, mag-start po yung engine nya and then mag-o-open po yung aircon nya. Para po, if ever na nakapark kayo sa mga open area, para po ma-cool down nya yung interior or yung cabin. So next natin i-check yung interior ng Honda BRV V. Yeah, yung Honda BRV V variant natin is naka-leather na po. Same lang siya ng VX. Tapos naka-black ceiling po siya. Hindi mga pillars po is black din po. So lahat po ang interior ng Honda BRV, dalawa lang po yung makikita yung kulay, which is yung black leather and yung mga sidings and yung mga silver po na ganyan po. And then dito sa loob, sa Honda BRV V variant po natin, naka-leather na po yung mismo steering natin with audio controls and Bluetooth hands-free. So isang difference niya from the VX is wala po siyang Honda sensing button. And then ito yung mga sa sidings, leather, may part na leather po and yung plastic. Then yung silver, yung mga silver po, wala po yan sa S variant. Then ito po is yung switch niya for power fold, switch for yung adjustment ng side mirror, central lock, lock ng window, and yung mga switch po ng windows natin. Dito po sa side na to, makita natin yung vehicle stability assist. And dito po, ang isang difference from the VX, wala po siyang lane watch. So may switch kasi dito yung lane watch. Yung may camera po dun sa may passenger side na side mirror. Then ito pong itsura ng gauge nya. So isa pang ano po niya, isa pang difference niya. Sa VX variant po, colored po yung part na to. Yan, colored po yan. Tapos ito, yan, yung vanity or yung visor natin with ano po siya, with mirror map light. So dalawa sa visor po natin, dalawa po yung may mirror. And then for the rear view po natin is day and night po siya. Then next is yung pinaka ano po natin, touchscreen po natin. Yan, so pwede po tayo mag-connect ng through Bluetooth po. So ito pong touchscreen po natin is CarPlay ready, Apple CarPlay ready, and Android Auto ready po. Then ito pong sa ano po natin, sa aircon po natin, meron po siyang automatic. So ang kinagandaan po ng automatic, siya na po ang bahalang mag-adjust ng mas magandang temp para mas malamig po yung nasa loob. So pag i-auto po natin, pagdating po ng gabi, bababa po siya mag-isa mag-adjust po para hindi sobrang lamig, hindi rin. Okay, on off, yan po. Tapos dito sa baba, meron po tayong pang-connect po ng cellphone through USB charger and yung power outlet. Then pagdating po dito sa ano natin, ito lever po, yung pinaka shift knob, then park, reverse, neutral, drive, sport mode, and low gears. Sa low gear po, laging ginagamit po yan pag yung mga matatarik po pataas po yung ginaganan po natin. So yan, yung mga silver. Tapos yung pinaka
dashboard po natin is yan po, ano po siya, plastic. Tapos dual airbag po siya, driver side and yung passenger side. Glove box. Ito yung glove box natin. Ito po yung texture ng leather. Tapos meron po siyang armrest. Yung armrest po niya is naka-leather na din. So po yung itsura ng gauge. Ito po yung RPM. Ito po yung kilometer per hour po, tachometer. Then dito po yung mga details. Yan po. Sa VX po, dito po lumalabas yung sa Honda Sensing. Tapos lahat po nandiyan po yung mga details ng sa fuel natin. And dito po kung gaano po katipid kilometer per liter ng Honda VR-V po natin. Then ito po kung naka-park, neutral, hindi nyo na po kailangan tumingin po dito sa baba. Dito nyo po check kung naka-drive, neutral or naka-park po. Yan. Itong second row. Sa second row, dito po, leather pa rin po. Yan, leather po. And then meron siyang switch ng sa power window natin. Leather seats po. May second row vent po nandito. 1, 2, 3 hanggang 3 po yung modes niya or yung lakas po ng fan, yung vent. Tapos meron po siyang armrest sa second row. Yun po. Tapos cup holder meron din po siya dito sa mga sides po. And then naka-fold and tumble po yun sa second row po natin para po yung access sa third row. So sa third row po natin, ito po, nilalagyan na ng cellphone. And sa cup holder, naka-fold po yung third row po natin, 50-50 po split. And then, yun po, kinagandahan, meron po tayong charger dito sa likod if mapipili po natin yung V variant and VX variant. And meron din po siyang cup holder and yung sa lalagyanan po ng phone. Tapos dito po sa third row kasya po yung kahit adult size po. So ito, napakagaan po ng pag bababa lang po natin, pagbalik. And then po ngayon guys, check natin yung sa trunk space po. Pagdating po sa V variant, VX variant po, meron po siyang tonneau cover. Ito po yung parang, ito po yung takip. So pwede pong maglagay dito sa ilalim for parang secret pocket po siya. Ayan. Then, if ever naman po na hindi po natin gagamitin yung third row, pwede po siyang i-fold. Ayan po, para mas maging malaki yung space po. And then, pwede pong i-fold until yung second row, naka-flat po yan. Yung surface yan. Then, yung spare tire naman po, nandito sa ilalim. Yung spare tire ng BRV. Tapos, yung tools, nandito po sa side. Dito po, bubuksan nyo lang po, nandito yung tools and jack. Discuss natin kung worth it ba yung difference sa price ng V variant and VX. So number one, na difference from the V and VX, ang VX po is with paddle shifter. Ito po yung pwede po tayo nasa may likod po ng steering wheel, pwede po tayo mag manual transmission, kahit po automatic transmission or CVT ang kotse po natin. Up to 7 speed po yung with paddle shifter natin na VX. Then next po is yung Honda Sensing. So Honda Sensing po, yun po yung additional features or safety features ng mga Honda natin. Then isa pa pong difference from the exterior, ang Honda VR-V VX po natin is meron po siyang naka high gloss black po yung pinaka grills niya. Then next po is yung sun visor ng VX po natin is with LED illumination po. Then next is yung grab rails po ng Honda BR-V VX. Tapos full color po yung TFT meter po, yung nasa gitna po ng gauge natin. Then next is 6 speakers po
yung VX po natin with 4 po yung pinaka main na ano natin na speaker with 2 tweeters po. Then yung isa pa pong difference is yung side curtain airbags. Then yung isa pa pong difference is yung rear seat reminder. Then ang ano pa po natin dito is yun nga yung Honda Sensing. Sa Honda Sensing po kasi meron pong tinatawag na adaptive cruise control. Ito po yung isa-set nyo po yung kaya sa highway po tayo, pipilitin po yung 60 km per hour po tayo, pipilitin nyo yung cruise control. Hindi nyo na po kailangan magpreno and maggasolina, mag-isa na po siyang magagasolina at magpapreno po. And then auto high beam, yan po sa headlight po natin, pag may nakasalubong po tayo naka high beam, so automatic po siyang mag high beam. Lead car departure notification po or yung LCDN, yun po yung pag nasa po tayo intersection, pag naka stop po yung intersection, tapos hindi nyo po namalayan na tumakbo na po yun sa harap nyo, magbibip po yung Honda BRV to remind you na nakakagulo po yung traffic signal. Then next po is collision mitigation braking system. Yun po yung po siya, mag-brake po siya mag-isa once na medyo kung nawala po tayo sa focus sa pag-drive, or kung bigla pong nag-sudden brake yung nasa harapan nyo. Next po yung lane keeping assist system. Yun po yung sinusundan po ng BRV, yung pinakalinya po ng ating road po. So depende po sa road condition natin yung sa lane keeping assist po. Then yung road departure mitigation po, yun din po is same lang siya, yung lane keeping assist, lane departure warning, yun po is lahat po is yung sinusundan po yung linya po ng natin, yung sa road po natin. So ang po natin, ang lagi po natin ina-advise sa mga Honda user po, or yung lalo na po yung may mga Honda Sensing, lagi pong tandaan na additional safety lang po yung Honda Sensing. So wag po tayong aasa dun sa sa mga safety features na additional na po yun para maging safe po yung pag-drive nyo. So sa 100% pa rin po is fully depende pa rin po sa inyo yung, or fully dependent po pa rin sa inyo yung safety ng pag-drive. Po yung mga kinagandahan sa Honda BRV po natin. Ang Honda BRV po is meron po siyang speed sensing door lock. Automatic po siyang maglalak po pagka nag-reach po tayo at tumakbo ng 15 km per hour. Maglalak po lahat ng door po natin. Emergency stop signal or yung ESS po, while kunwari po nagdadrive po tayo at medyo hindi naman ganun mabilis or naka-standard lang po yung speed nyo, tapos bigla pong nag-sudden brake kayo, depende po kung ano pong reason, kung may minto or may tatawid po, kung bigla kayo nag-sudden brake, ang Honda BRV po is mag-isa po siya or automatically mag-hazard po. So para po for safety, yung nasa likod po natin mga kotse, para po ma-notice nila na may something na may mali po, or may may parang emergency po na nangyari po. Then isa pang kinagandaan sa kanya is yung may vehicle stability assist. Yun po yung may anti-skid yung kotse natin, lalo na po pag mga medyo basa yung kalsada or medyo madulas po yung kalsada po. Meron pong anti-lock braking system, which is yung ABS, and electronic brake force distribution. So pagdating po sa preno po natin, yung mismong BRV po yung magtitimpla kung yung harap or likod lang yung kailangan or mas malakas na preno na gagamitin po. Tapos syempre ISOFIX, meron pong ISOFIX anchor yung Honda BRV po natin sa second row. So yun guys, sana sana nagustuhan nyo yung Honda BRV po natin. If ever po na maging maging choice po yung Honda BRV, iiwan ko po yung number ko, tapos magaganda po yung promo natin dito sa Honda Cars Cainta. So kahit i-compare po natin with the other dealer po,
Maganda po ang ang promo natin for the cash, PO, company PO po, or yung in-house financing po natin. May mga low down po tayo. So, from S variant po natin, kasi wala po tayong stock ng mga manual. Sa mga nagtatanong po ng manual, wala po tayong stock sa ngayon. Kasi unang-unang pinakamabenta kasi sa atin is yung mga automatic transmission sa lahat po ng Honda models po natin. Kung interested po tayo, iwan ko yung number ko, pwede po kayong tumawag. Ready na po siya for Viber and for WhatsApp po sa mga nasa ibang bansa. Then, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account, which is yung name ko po is Edford Mauricio Duque, and yung Facebook page naman po natin is yung Honda Cars Best Deal by Edford Duque. Nandito rin po yung sa po natin, sa dalawin nyo po yung channel ko, nandun po yung link po ng page po natin. Then if ever nagustuhan nyo po yung video na to, yung review po natin sa Honda BRV, please paki-share po natin sa mga friends natin, na lalo na po yung mga pabili, para po makatulong po sa desisyon nila kung isa pong prospect nila is yung Honda BRV. Then please support my channel, please subscribe po and like my video. So yun, maraming salamat po, and God bless.